So ayan, so guys, what's up sa inyong lahat? So nandito ngayon ang inyong man behind the lens, and kung mapapansin nyo, medyo nag-iba tayo ng surrounding. So sa background pa lang, kitang-kita na. So meron tayong binilikan na isa sa mga cafe na paborito kong tambayan, lalong-lalo na dito sa Tagaytay. So yes, you're right guys, I'm here now in Cafe Hanigunyong, and yeah, kung gusto nyo i-visit yung place, so tingnan nyo yung kanilang Facebook page and to see more about it. And bisitahin nyo rin yung kanilang place dito sa Barangay Francisco in Tagaytay City. So yun, na-impress ako dun sa presentation ng kanilang drink. Lalong-lalo na, na-miss ko yung kanilang signature na Tablilla de Baterol. So ayan, so comment naman kayo kung na-impress kayo dun sa presentation, mas pinaganda ang presentation na ginawa nila for the customers. Yan. So, yan, titikman natin. Guys, it still hits the spot. Grabe, walang pagbabago, walang kupas. Talagang yung sarap ng Tablilla de Baterol is talagang patok na patok pa rin sa panlasa. And I'm sure, dun sa mga customers na bumupunta at bumabalik dito sa Cafe Hanigunyong, panigurado yun din ang kanilang impression. So, let's hit it! Pumunta na tayo sa tunay nating content ngayon. Bago tayo mag-share ng panibagong Sayanista Serye episode natin ngayon, shoutout muna dun sa aking friend na si Ma'am Cristina Nibi Morales and to Miss Genevieve Pascua. So, thank you very much for recommending this topic para magawa natin ngayon. And payo ko lamang po dun sa ibang mga content creators in accordance to the experience that I have encountered lately. Guys, pumili po tayo ng mga naaangkop na materials habang pag tayo ay gumagawa ng content. Kasi minsan, pag may mga materials tayo na kinukuha, hindi natin alam na may mga naka-claim or may mga nananakaw na tayo na copyright. So, ang masasabi ko lang is iba yung pag-iingat sa paggagawa ng videos and contents. So, eto na. Totoo na to. So, last Sayanista Serye episode natin, so feature natin yung isa sa pinakapangmalakasang artist ng TCS&HS, which is si Mr. Dexter Cinco. Ngayon, sa artist, dadako naman tayo doon sa singer na talagang pinagmalaki din ng Tagsay for the past years na siya ay nag-aaral doon. So, ladies and gentlemen, welcome to our Sayanista Serye episode for today, ang himig ni Angeline Antonio. Okay, so si Zarina Angeline Antonio ay isa sa mga produkto ng special program in the arts at ng Arts and Design strand ng Tagaytay City Science National High School. So, nasaksihan ko talaga kung paano showcase ng batang to yung talento na meron siya. Grabe talaga sa paraan ng pagdidescribe ko sa kanya ngayong araw na to. I will tell you how do I personally see Angeline Antonio. Hindi ko man siya na-handle or hindi ko man siya naturuan sa Tagsay, pero the way I encounter her, talagang yung supreme voice niya talaga yung parang pinaka nagka-trending sa loob ng campus. And grabe, wala talaga akong masabi sa talento na talagang pinapakita ng batang ito. And now, kagaya na ginawa natin ng pagdidescribe kay Dexter, ang gagawin naman natin kay Angeline is kukuha tayo ng mga characteristics niya from the words S-I-N-G-E-R, singer. Paano ko nga ba i-describe personally itong si Angeline? So, let's now go first with letter S, which is simple but superb. Okay, dalawang characteristics agad yan. So, simple. Sa personality, hindi naman talaga maikakaila na napaka-simple nitong si Angeline. Yung sobrang bait niya, yung sweet, tapos wala kang makikita na kaartehan o kayabangan sa batang to. So, napaka-down to earth, napaka-social butterfly, tapos, yun nga, parang lahat ng tao yung tipong willing niyang kausapin. Talagang napaka-friendly
ng taong to. Tapos, kung pagiging superb naman ang pag-uusapan, sa talent talaga walang masasabi. Talagang yung talent niya sa singing, yung ability niya as a singer, grabe. Sadyang pangmalakasan. Alam mo yon, yung kinilala siya hindi lang sa Tagaytay Science, kundi sa buong division din ng Cavite. Tingnan nyo napaka-talented talaga. So, buong Cavite ang kumikilala sa talent ng batang to. Napaka-intelligent din naman talaga ng batang to. So, yon yung ACADS niya, talagang na-maintain niya, naaalagaan niya. So, makikita ko din talaga the way na ka-inter ako itong si Angeline. So, napakatalino niya, napakarunong din niya in connection to her talent. So, talagang napapagsabay niya yung kanyang performance sa academics at yung kanyang performance sa extracurricular activities. Lalong-lalo na pag singing na ang pinapag-usapan. Next in line, letter N. Nice. Yes, indeed. Sa lahat ng mga estudyante na naturuan ko at nakasalumuha ko sa loob ng TCS/NHS, si Angeline talaga yung isa sa may pinaka-nicest na personalities na nakilala ko. In connection dun sa pagiging simple niya, yung pagiging simple niya kasi talagang nararamdaman ng mga tao na na-encounter niya at nakakasalamuhan niya. Lalong-lalo na si Ma'am Tinay, yung singing coach niya. Although sabihin natin na may konting kakikayan at kakulitan itong si Angge, kung tawagin namin, yung kakikayan at kakulitan niya, ito yung tipo na hindi ka maaasa, hindi ka ma-offend, o hindi ka ma-intimidate. Talagang yung pagiging nice niya, talagang ramdam mo yung tipong mataas din yung galang niya, mataas din yung paggalang niya sa mga taong nakakasalamuhan niya. Next, for letter G, her personality was definitely genuine. Yung alam mo yung sa isang particular na estudyante, alam mo yung yeah, it is somehow unique, it is somehow different from the other personalities na na-encounter ko sa mga students ko. So, talagang talagang genuine but unique din yung personality nitong si Angeline talaga. Yung napaka-friendly niya, napakataas ang respeto niya sa teachers, tapos yung the way niyang makisama at the way niyang makipag-interact at makipagkaibigan sa mga tao na na-encounter niya, isa diyang ibang klase. Okay, so for letter E, enthusiastic and energetic. So, si Angeline, napaka-positive ng personality at ng aura niya. Yung alam mo yung talagang she's welcoming everyone na maging kaibigan siya. At talagang yung output niya, yung positive outlook niya sa buhay, mararamdaman mo rin yun. Ito pa, samahan pa ng pagiging energetic niya. Si Angeline kasi, although may kakulitan o may kakikaya ng konti, sobrang kalog niya. So, yung pagiging kalog niya, doon mo mararamdaman yung taas ng energy niya sa performance niya as a singer, sa performance niya as a student, and on establishing her relations to her friends and her teachers and the other people inside the school. So talagang mararamdaman mo yung energy at enthusiasm ng batang to. And lastly, letter R. Respectful and responsible. So, napaka-evident nung ugali na to ni Angeline. So, sa kabila ng mga pag-join niya sa mga contest, sa kabila ng mga pagpa-participate niya sa mga school events, lalong-lalo na if it involves singing, alam mo yung talagang makikita mo na mataas yung respeto niya sa mga tao na nakakasalamuhan niya, mapa-teacher niya, mapa-school officials, o kahit mga sa mga kaibigan pa niya. Tapos, sobrang responsable din niya kasi, yun nga, hindi niya napapabayaan. And talagang yun nga, mataas talaga ang paggalang niya sa mga tao na nakakasalamuhan niya. So ayun guys, tapos na tayo sa ating vlog sa araw na ito. And sana nagustuhan ninyo yung kwento, yung Sayanist na serye na isinare ko sa inyo. And guys, before we totally end our vlog for today, so don't forget to like, comment, subscribe, and click the bell button on our socials. YouTube channel, Man Behind the Lens, FB page ko, Social Photo Gallery, and for my IG, for more stories, God of Stolen Shots 1989. And guys, paki-like na rin ang official page ng ating Tambayan Kapihan ni Gunyong.
and pakibisita na rin sila dito sa Barangay Francisco, Tagaytay City. So, guys, dito na po nagtatapos ang ating vlog for today. So, see you on the next vlog. Adios!